Isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa ating lahat. Welcome back po sa ating daily prayer and scripture. Today po is July 16, Wednesday. At late po yung pagbabasa natin ng mabuting balita sa araw na ito. Ang ating pong mabuting balita sa araw na ito ay ayon kay San Mateo chapter 11 verse 25 up to 27. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kanina nung binabasa ko itong mabuting balita natin ngayon, sabi ko napaka-iksi ng mabuting balita natin ngayon. It's 3 verses lang ang ating binasa ngayon. Kaya nung nagtututbrush ako, niisip ko kung anong mensahe na pwede nating pagnilayan dito sa binasa natin ngayon. At totoo nga, meron akong merong pumasok sa isipan ko na maganda, at sana makuha natin itong sasabihin ko, dahil baka ito yung time na maipapaliwanag ko ng paisa-isa, kasi maiksi yung gospel reading natin sa araw na ito. Kaya yun, simulan na po natin, at sana po makinig po tayo ng mabuti. Kung hindi kayo nagmamadali, sana ay talagang maging katulad tayo ng kalooban ng sa bata, para matanggap natin yung mensahe ng Panginoon. Dito, ang unang sinabi ng Panginoon, "Pinasasalamatan kita, Ama." Yun kaagad yung sinabi ng Panginoon dito. Kaya sabi ko, ano kaya yung pwedeng maging mensahe? Ang siguro dito, maging modelo natin yung Panginoon na magpasalamat sa Kanya, dahil ipinahayag niya sa atin yung mga bagay na hindi pa nalalaman ng ibang tao. Kaya ang tanong dito, ikaw ba yung isa sa mga tao na yon na naipahayag na rin ng Diyos sa iyo, at naunawaan mo kung ano ang gusto niyang sabihin sa iyo? Sabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa." Yung unang-una kaagad, yung Panginoon ng langit at lupa.
Sino ba ang gumawa ng langit at lupa? Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Ama. Basahin po natin yan sa Genesis, verse 1. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. So yun nga, sinabi lang ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. So yung sumunod na mga verses nito hanggang nabuo yung lupa at langit dito sa pamamagitan ng sinabi ng Diyos. Kung mapapansin natin, sino ba yung salita? Ano ba yung salita ng Diyos? Ang sinasabi dito ay nandun na ang sinabi ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagkasabi ng Panginoon, nagkaroon ng liwanag at nabuo ang langit at lupa. Sino ba yung sinasabi nating dito? Salita ng Diyos. Pwede natin itong malaman sa sulat ni John. Sa Gospel ni John, chapter 1, verse 1. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Ibig sabihin, kasama na rin ng Diyos Ama. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. So ang salita pala ay Diyos din. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Kaya sabi ni Jesus kanina na pinasasalamatan niya dahil binigay niya sa kanya na lahat ng bagay. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag ang kadiliman sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Tapos dito ang sinabi sa John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. So sino ang salita na yun? Ang salita ay ang ating Panginoong Jesus. Siya ang Diyos, ang salita na Diyos at naging tao at nakipanirahan dito sa lupa. Kaya balik po tayo dun sa sinasabi ng Panginoon sa binasa natin kanina. Yan. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Kaya ngayon po siguro alam naman natin na ang Panginoong Jesus ay totoong Diyos din. At maniwala po tayo sa mga nagtuturo na meron pong kalooban ng katulad ng sa bata. Kaya po, kaiingat po tayo, konting babala lang po. Sabi nga ng Panginoon dito, na nilihim ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. Mag-ingat po tayo sa mga marurunong at matatalino na tagapagturo. Pero
isa pong mandaraya. Mag-ingat po tayo doon. Sinasabi nga dito po sa John, 2 John chapter 1 verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Kaya po kapag may narinig kayo na nagtuturo sa inyo na si Jesus ay tao lamang at hindi po nagpapahayag na siya ay Diyos na naging tao, lumayo na tayo. Lumayo po tayo sa ganong mga tao. Kasi isa po itong antikristo at isang kulto. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli, God bless po.